Taong 1991, nang tuluyang maging commercial station ang Radyo Veritas. Nahiwalay ito sa pangangasiwa ng Radio Veritas Asia. Pinangunahan na rin ito ng mga kilalang broadcaster sa radyo tulad nina Louie Beltran, Dong Puno, Ray Langit, Mon Tulfo, Mario Garcia at Dave Santa Ana. Mula sa DZRV, naging DZNN Veritas 846 ang call letters ng Radyo Veritas, kasabay ng paglipat ng studio sa Makati City. Ika-10 hanggang ika-15 ng Enero 1995 nang bumisita ang kanyang kabanalan Juan Pablo Ikalawa sa Pilipinas para sa ika-10 World Youth Day. Dito nanguna ang Radyo Veritas sa paghahatid ng makasaysayang pagtitipon-tipon ng may 5 milyong mananampalataya sa Quirino Grandstand, Luneta Park, Manila, na itinuturing namang pinakamalaking papal gathering na nangyari sa kasaysayan ng simbahang Katolika. Taong 1997, nang muling ibalik sa DZRV ang call letters ng Radyo Veritas mula sa DZNN. At sa pagbabagong bihis, lalo pang lumakas ang adhikain ng Radyo Veritas na maghatid ng katotohanan at maipalaganap ang mabuting balita sa publiko. Kasabay nito, ilang beses ding naglipat ng studio ang Radyo Veritas. Mula Makati, lumipat sa Ortigas, gayon din sa Quezon Avenue hanggang sa kasalukuyang Studio Tower sa West Avenue, Quezon City. January 16, 2001, muling naging instrumento ang Radyo Veritas sa paghahanap ng katotohanan at pagtataguyod ng kapayapaan sa bansa. Muling hinimok ng kanyang kabunyian, Jaime Cardinal Sin, ang sambayanan na magtungo ng EDSA at manatili hanggang mapagtagumpayan ng kabutihan ang kasamaan matapos sumiklab ang galit ng mga Pilipino sa katiwalian na kinasangkutan ni dating Pangulong Joseph Estrada. Taong 2004, nang italaga ng kanyang kabunyian, Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales si Reverend Father Anton Pascual bilang Pangulo ng Veritas 846. Sa nakalipas sa panahon, ilang pari din ang namuno sa himpilan na kinabibilangan ni Monsignor Milo Hubert Vergara, Monsignor Ding Coronel, Bishop Teodoro Buhain at Reverend Father Larry Faraon. Taong 2005, isinagawa ang relaunching ng Radyo Veritas at itinakilala na ito bilang Veritas 846 na ang bagong logo ay kakikitaan ng krus na tila iginuhit ng isang bata na naging daan upang mas paigtingin ang mga programa nito lalo na sa religious at public service. April 19, 2008, itinatag ng Veritas 846 sa pangunguna ni Reverend Father Anton Pascual ang isang radio community na tinawag na Veritas 846 Kapanalig Radio Community, a listening, learning, and loving radio community na naging daan upang mapag-ugnay-ugnay ng himpilan ang mga tagapakinig nito at mas mapalalim ang paghahatid ng mabuting balita at katotohanan.